Okay, nandito na naman tayo para maghimay. At ngayon, aakto tayong parang mga detective pero sa salita. Susubukan nating i-decode yung mga mabibigat at makapangyarihang lengguwahe sa likod ng mga online na akusasyon. Kasi, paano nga ba manalo sa isang argumento online? Minsan, hindi lang to tungkol sa kung sinong may hawak na katotohanan, di ba? Malaking bagay din yung kung paano mo binibitawan yung mga salita mo, lalo na kapag nag-iinit na yung usapan. So, para mas maintindihan natin yung sining sa likod ng mga call-out, ito yung magiging flow natin. Uunahin natin kung ano ba talaga ang art of the call-out. Tapos, sisilipin natin ang 3 specific na kaso. At mula doon, hahanapin natin ano ba yung common denominator, ano yung pattern. Okay, unahin natin yung sining ng call-out mismo. Ang gagawin natin, hihimayin natin ang lingwahe ng mga pampublikong akusasyon. Specifically, titingin tayo sa mga call-out na nakasulat sa Cebuano para masilip natin yung mga stratehiya, yung mga galawan sa likod ng bawat salita. Pero, tandaan nyo ha, hindi lang to simpleng translation. Ang goal talaga natin dito ay alamin yung mga taktika, yung retorika, ika nga. Paano nila ginagamit yung galit nila sa salita para makuha yung simpatsya ng tao, para lumabas na sila yung nasa tama, na sila yung may moral high ground. So, punta na tayo sa unang kaso. Dito, ang tema ay akusasyon ng hypocrisy. Titignan natin ang isang direktang komprontasyon tungkol sa loyalty o sa madaling salita, pagiging doble kara. Okay, so heto yung ebidensya. Ang akusasyon sa post na ito ay may isang taong naninira raw sa mga abogado ni PRRD kapag nakatalikod, pero kapag kaharap na, iba naman daw ang pakikitungo. Public criticism versus private sycophancy. At unang-una agad na salitang ginamit, ginapang libak. Ito yung Cebuano term para sa backstabbing. Yung pagsasalita ng masama tungkol sa isang tao pag wala sila. So right off the bat, yan na agad yung tema, patalikod na paninira. Tapos ito, medyo matindi, mura mugkin sa nga iro. Ang ibig sabihin niyan, para kayong mga aso. Ang implication dito ay yung pagiging sunod-sunuran o sobrang sabik na magpalakas. Grabe yung paggamit ng animal metaphor, no, para ipinta yung imahe na gusto nilang palabasin. At lalo pang tumitindi. Ginamit din yung salitang hayop o hayop sa Tagalog, literal na animal, di ba? Pero dito gamit siya bilang isang napakatinding insulto. Parang sinasabi mong mga walang modo o mga halimaw. So mula sa isang specific na aksyon, umabot na sa dehumanizing insult. Grabe yung pagtindi ng sitwasyon. Okay, lipat tayo sa pangalawang kaso. This time, tungkol naman sa utang at reputasyon. Ito yung mga sitwasyon na yung usaping pera nagiging pampublikong akusasyon na. Pero mapapansin nyo, andyan pa rin yung core theme niyang pagkukunwari. Heto yung senaryo. May isang taong naninira raw ng mga doktor. Pero at the same time, may mga utang pala siya na hindi binabayaran sa ibang mga klinik. So malinaw yung paratang, di ba? Paano ka maninira ng iba kung ikaw mismo may mga hindi inaayos na obligasyon? So para mas klaro, ito yung pinaglalaban. Yung public image niya, naninira ng mga doktor. Pero yung private reality, may mga hindi raw binabayarang utang sa klinik. Kitang-kita yung sinasabing conflict, no? Yung malaking pagkakaiba, no, sa sinasabi sa publiko versus sa totoong ginagawa. At dito papasok yung salitang batasan. Ibig sabihin niyan, character, behavior o yung asal. Sa context na to, hindi lang yung utang ang issue eh. Sinasabi na may problema mismo sa pagkatao niya, sa batasan niya. Kumbaga, it's a character attack. Tapos may isa pang key phrase, pattern man di ay kaayo. Ang ibig sabihin niyan, yun pala pattern na pala talaga. So ang sinasabi dito, hindi lang to isang beses na pagkakamali. Sinasabi na ugali na talaga ng taong to yung ganitong gawain. It's a habit. Okay, huling kaso na tayo. Case number 3, kasinungalingan at panlilinlang. Dito, yung laban dinadala na sa audience sa mga followers. So sa post na to, yung inaakusahan ay tinawag na loud and proud cheater na gumagawa pa raw ng mga group chat para magpakalat ng kasinungalingan. Kita nyo, lumawak na yung battlefield. Hindi na lang one-on-one, damay na yung followers na pinapalabas ng mga biktima rin ng panluloko. At ginamit dito yung salitang buhat-buhat. Ibig sabihin, gawa-gawa lang, katang-isip, fabricated. So direktang atake ito sa credibility.
Sinasabi na lahat ng kwento niya, lahat ng sinasabi niya ay buhat-buhat lang. At ito pa, yung mga followers naman, tinawag na uto-uto. Gullible, madaling maloko o parang brainwashed. So hindi lang yung main target yung tinitira, kundi pati na rin yung mga naniniwala sa kanya. Pinapalabas silang madaling mauto. Tapos, yung linyang to, "You too, a loud and proud cheater." Grabe yung pagkadirect, walang paligoy-ligoy. Sobrang confrontational para mas may impact, para talagang tumatak sa isip ng mga makakabasa. So, okay. Ngayon, nakita na natin yung tatlong kaso. Mag-zoom out tayo. Hahanapin na natin yung pattern. Ano ba yung mga common threads? Yung mga paulit-ulit na strategiya sa sining ng online call-out? Ano nga ba yung pagkakatulad nilang lahat? Subukan nating pagdugtong-dugtungin yung mga to. Para tayong bumubuo ng isang blueprint ng isang, sabihin na nating, epektibong online call-out. Una, laging naha-highlight yung hypocrisy, yung public self versus yung private self. Pangalawa, yung akusasyon na pattern na daw, hindi lang isang beses nangyari. Pangatlo, yung paggamit ng matitinding salita, madalas mga animalistic insult. Pangapat, laging may appeal sa audience or sa followers. At syempre, tinitira yung character mismo, yung batasan. At lastly, laging direct at personal yung mga akusasyon. Ayan yung playbook. So, yan pala yung anatomy ng isang digital accusation, kung saan yung mga salita, yun mismo yung armas. Ang key takeaway dito ay hindi ito basta galit lang na isinulat at pinost. May structure, may diskarte, kahit na very emotional, meron pa ring maingat na pagkakabuo yung argumento. Kaya naiiwan sa atin yung tanong no, dito sa digital court of public opinion, saan ba yung linya? Kailan ito nagiging accountability at kailan ito nagiging simpleng paninira o slander na lang? Isang bagay na dapat nating pag-isipan sa ating napakakonektadong mundo ngayon.